May kasabihan nga na kung talagang kayo ay walang sinuman ang makakahadlang sa inyong pag-iibigan. At kung kayo ang nakatadhana at nakatala na kayo ang magkakasama hanggang tumanda, ay wala na kayong magagawa. Kasabihan na ng mga matatanda yan. Pero paano nga ba kung ang isang tao ay nasuko na at bumitaw na at lumayo na at ayaw nang lumaban pa? Susuko na rin ba ang isa at kakalimutan na ang ipinangako sa isa't isa? Sekundarya pa lang ay magkasintahan na ang dalawa, si Banjo at Leia. Pareho silang may pangarap at mahal na mahal nila ang isa't isa. Yung tipong walang makakapaghiwalay sa kanilang dalawa. Pero si Banjo, bata pa lang, ang kanyang paboritong laruan ay mga baril at nakikipagbuno sa kanyang mga kalaro at bala-bala. Isa siyang alagad ng batas. Ganyan na talaga ang mindset kumbaga ni Banjo at naidaing niya ito kay Leia. Leia, kukuha lang ako ng ilang unit sa college ha. Pangarap kong maging sundalo, yung nalaban sa mga kaaway ng lipunan, yung nasa bundok at mga kampo at kami ang nagbabantay sa kapayapaan. Ani Banjo. Mahal, suportado kita. Nakikita ko at nararamdaman ko yan. Huwag kang mag-alala, sabay tayong mangangarap at andito lang ako sa tabi mo. Ani Leia. Napakaswerte ni Banjo kay Leia. Marami nang inggit sa kanya sa mga kabinataan sa lugar nila. At si Banjo naman, iginagalang niya si Leia. Hindi na ito tumingin pa sa ibang babae at marami ang humahanga sa dalawa. Maging magulang nila ay hinahayaan na ang dalawa dahil ang katuwiran nila, siguro nga ang dalawa ang nakatadhana. Mag-aral kayong mabuti, Leia. Wala naman kaming tutol sa relasyon nyo. Basta ang gusto namin, mag-aral kayong mabuti. At alam mo naman, Leia, wala nang ama si Banjo at matanda na ako at pangarap niyang maging sundalo, kaya sana suportahan mo siya. Saad ng nanay ni Banjo. Pangako po, tita, susuportahan ko si Banjo. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Saad naman ni Leia. Naiwan nga sa kolehiyo si Leia at si Banjo ay nagtuloy sa kanyang pangarap. At masayang masaya naman ang lahat. At ilang mga taon pa, nakakuha na ng trabaho si Leia, clerk sa isang maliit na kumpanya sa bayan nila. Kahit minsan, hindi niya nakakalimutang kumustahin ang kasintahang si Banjo. Nasa training na ito at kahit malayo, gumagawa siya ng paraan para maipadama ang mga pangangailangan nito. At kung magbabakasyon naman si Banjo, payat at napakaitim nito at hindi nagkukulang si Leia sa pag-aalaga dito. Salamat, Leia, ha. Hindi talaga ako nagkamali ng pagpili sa'yo. Intindihin mo naman ang sarili mo, ha. Mahal na mahal kita. Ang sahod mo, ipunin mo. Kahit solong anak ka, dapat isipin mo din ang sarili mo. Sa isang buwan, ganap ng sundalo na ako at ang aking unang destino ay Sierra Madre. Kaya ipagdasal mo ako lagi, ha. Ani Banjo. Yan ang takot ko, mahal. Pero alam ko, matapang ka at babalikan mo uli ako sa bakasyon mo. At huwag kang mag-alala, may ipon naman ako. Kalmado lang si Leia ng oras na yon. Pero hindi alam ni Banjo sa kalooban nito. Ayaw na ni Leia ang ganong senaryo. Yung alam niyang mapapalaban na ito sa mga rebelde at may misyon ang dapat gampanan. Huwag ka nang malungkot, Leia. Paalis na ako bukas. Pangako, ang unang sahod ko, ipagpapakasal na natin. Pangako yan, pagbalik ko, dapat nakahanda na ang gown mo. Napayakap na lang si Leia sa kanyang kasintahan at alam naman niya na nagsasabi ng totoo si Banjo. At maging ang nanay nito ay masaya sa binabalak ni Banjo. Taon muli ang dumaan at si Leia may naipon na para sa kanyang gown. Dinamay pa nito ang ilang damit ni Banjo. Utay-utay na siyang namimili. Sapatos nila at ilang gagamitin sa kasal at araw-araw tumatawag si Banjo. At masayang masaya ito. Mahal, malaki-laki na ang ipon ko kaya humanda ka na. Hindi na kami pwedeng magbakasyon ngayon at red alert kami lagi. Pero alam naman ni Kapitan ang bala ko at ninong natin siya sa kasal natin. At nangako ito na tutulungan niya tayo. Mag-iingat ka lagi, mahal. Mahirap ang signal dito
pero pipilitin ko na matawagan ka linggo-linggo. Ani Banjo. Halos wala nang iluha si Leia. Naghalo-halo ang kanyang emosyon. Masaya na natatakot para sa kanyang mahal. Ramdam niya ang hingal at pagod ni Banjo at alam niya pinipilit lang siyang matawagan ito. Malimit siyang lumuha at dumaing sa nanay ni Banjo at pareho halos sila ng nararamdaman. At dahil solo na rin sa buhay ang nanay ni Banjo at ang dalawa pang anak nito ay nasa malayong probinsya. Si Leia na halos ang kasama nito sa bahay. Maraming mga okasyon at kaarawan ang hindi na naalala pa ni Banjo. At habang tumatagal, hindi na rin ito nakakatawag pa kay Leia. Hanggang mamatay na ang magulang ni Leia. At wala siyang madaingan. Hindi naman niya matawagan si Banjo dahil alam niya na bawal itong tawagan pag nasa misyon. Tanging ina na lang ni Banjo ang pamilya ni Leia at matanda na din ito. At malimit na ring nahuhuli ni Leia na lumuluha ito dahil tumatawag pala sa kanya si Banjo at sinasabi ang sitwasyon. Nay, meron ka bang inililihim sa akin? Tanong ni Leia. Leia, ang hirap bilang ina na may daladala akong takot sa puso. Dahil wala na sa Sierra Madre si Banjo, matagal na pala silang palipat-lipat ng lugar hanggang sa Kabisayaan. At ayaw niyang mag-alala ka at ayaw niyang magbakasyon dahil ayaw niya na makikita mo siyang payat na. Text na lang ang natatanggap mo, tama ba ako? Kasi ayaw na niyang mag-isip ka pa. Hindi ako manhid, Nay. Ramdam ko po yun at alam ko rin na ayaw na niyang magpakasal kami. Mas mahal niya ang kanyang trabaho kaysa sa akin. Ani Leia. At mula nga noon, hindi na umasa pa si Leia na papakasalan pa siya ni Banjo. At dumating pa ang kinatatakutan ni Leia. Nagkasakit na rin ang ina ni Banjo. Dumating naman ang ibang anak nito pero agad ding umalis at si Leia na ang kumargo sa responsibilidad ng mga anak nito. Banjo, para man lang sa nanay mo, magbakasyon ka naman. Wala ka bang puso at pagmamahal sa ina mo? Huwag mo na akong isipin. Isipin mo na lang ang nanay mo. Hindi na siya magtatagal. Text ni Leia kay Banjo. Pero walang Banjo ang tumugon kay Leia. At maging sa tawag, out of coverage na ang number ni Banjo. At ang palagay ng kanyang mga kapatid, wala na itong cellphone. Leia, salamat ha. Hindi mo iniwan ang inay namin. Hindi naging maganda ang naging buhay may asawa namin at marami kaming anak. Kaya hindi namin mahati ang katawan namin. 1,000 piso ang pamasahe balikan, Leia. Nahihiyaman kami sa'yo pero wala na kaming choice. Hindi na iba ang turing namin sa'yo. Kami na ang humihingi ng patawad sa kapatid naming si Banjo. Text ng ate ni Banjo. Nauunawaan naman ni Leia ang mga kapatid ni Banjo at walang problema sa kanya kung siya man ang nag-aalaga dito sa ospital at sa bahay man nila. Ang hindi niya maunawaan, bakit hindi na nila makontak si Banjo? At kung namatay man ito sa bakbakan, bakit walang report ang nakakarating sa kanila? Meaning, buhay pa ito at ayaw lang talagang magpakita kay Leia. Rumatay at namatay na rin ang ina ni Banjo at dumating muli ang mga kapatid nito at may dalang pera. Isang money remittance daw ang dumating sa ate ni Banjo at ang mensahe para sa ina nila ang pera. Wala naman daw address na pwedeng puntahan ang kapatid ni Banjo. At balangko daw talaga sila kung saang lugar si Banjo. At hindi alam ni Banjo na ang pinapadalhan niya ng pera ay nasa loob na ng kabaong. Walang tigil sa pag-iyak ang mga kapatid at pamangkin ni Banjo. Naabutan nila na nasa kabaong na ang nanay nila. Si Leia naman, tulala na rin at nag-iisip kung bakit nagkaganon si Banjo sa kanya. Iniisip tuloy nito na baka may asawa na si Banjo sa Kabisayaan. Masakit, pero matatanggap naman niya ang lahat. Ang hindi pa niya matanggap na kaya nitong tiisin ang kanyang sariling ina. Kaya buo na ang pasya ni Leia. Magsasadya na siya sa kampo at magtatanong na siya pagkalibing ng nanay ni Banjo. Matapos nga mailibing at napasya man ang nanay ni Banjo, nagsimula na mag-asikaso si Leia at agad itong nagtungo sa kampo ni na Banjo. Bumalik po kayo at tatawagan namin si Kapitan, ang dating commander officer ni Sergeant Jomar de los Santos, para po mapaimbestigahan namin ang report ninyo.
Saad ng sundalong babae sa front desk ng kampo. Nakailang balik si Leia at sa ikalimang pagkakataon na pagbalik niya sa kampo, may pinakita kay Leia ang babaeng sundalo, ang mga larawan ni Banjo habang sugatan. Halos magwala si Leia sa kanyang nalaman. Napalaban pala ang tropa ni na Banjo, ilang taon na ang nakakaraan at ang daming namatay, at si Banjo nabuhay naman pero napuruhan ng kanyang mga paa. Putol na po ang mga paa ni Sergeant Jomar de los Santos at wala na po siya sa serbisyo. Pero may matatanggap po ito sa gobyerno habang siya ay nabubuhay. At yan lang po ang pwede naming sabihin sa inyo. Pag po nakiusap ang aming kabaro na ilihim ang kanyang lagay ngayon at ang kanyang lugar, ay mananatili pong tikom ang bibig namin. Pasensya na po ma'am. Saad pa ng babaeng sundalo. Halos magmakaawa si Leia sa babae sa front desk. Pero nananatili itong tikom ang bibig. At ayaw daw ni Banjo na malalaman kung asan siya ngayon. Hindi tumigil si Leia sa kababalik sa kampo at may naawa sa kanya. Dating kasama ni Banjo sa Sierra Madre at kinausap niya ng lihim sa labas ng kampo. Ma'am, nauunawaan po kita pero wag na wag kang magpapakita sa kanya. Ako po ay naaawa lang sa kakabalik-balik ninyo dito kaya hindi na kita matiis. Heto po ang address ng kasintahan mo. Ang lugar pong yan ay ang mga nakatira ay mga biktima ng giyera, mga sundalong naghihintay na lamang ng kamatayan, mga sundalong ayaw nang umuwi sa kanilang bayan at ayaw maging pabigat lang sa kanilang pamilya. Bawal po kayong pumasok dyan, kaya yan lang po ang maitutulong ko. Lubos na nagpasalamat si Leia sa sundalong naawa sa kanya. Kaya naman kinabukasan din, dala ang kanyang ipon at mga damit ni Banjo. Siya ay umalis at buo na ang kanyang pasya. Doon na siya maninirahan sa bayan kung saan nandoon si Banjo. Umupa siya ng isang room for rent malapit sa kinalalagyan ni Banjo. At pinag-aralan niya ang lugar at nalaman niya, isang private compound pala ang lugar ni Banjo at pinagawa ng gobyerno para lang sa kanila at mga sundalo ang nakatira at bawal nga pumasok ang mga tagalabas. Lahat kasi sila doon mga may sakit at ang iba, war shock ang karamdaman. Laging nagwawala at akala mo'y wala sa sarili. At sina Banjo naman, ang sakit nila, depresyon. Dahil mga putol ang mga kamay at paa at namumuhay mag-isa. Ayaw nilang maging pabigat kanino man. Hindi sumuko si Leia. Nakipagkaibigan siya sa mga sundalong bantay at naghanap siya ng trabaho kahit pa ito ay simpleng sales lady lamang. At nagsimula na siyang makalapit ng palihim kay Banjo. Nadala na niya ang kagamitan nito at pagkain nito at mga personal na gamit. Ang pakiusap lang sa kanya ng mga bantay na sundalo, huwag magpapakita dahil pwedeng magpakamatay si Banjo pag nakita siya. Ayaw na ayaw daw ni Banjo na makikita siya ng kanyang pamilya sa ganong kalagayan. Ma'am, maganda ang nangyayari. Kinukuha po ng kasintahan ninyo ang iniiwan nyo sa labas ng kanyang bahay. Kaya tiis lang po ma'am, may mga senaryo po na nalambot naman ang puso nila at napayag ng sumama sa kanilang pamilya. Matagal nga lang po iyon at minsan ayaw na talaga nila at dito na namamatay. Wika ng bantay na sundalo. Hindi sumuko si Leia. Ganon niya kamahal si Banjo. Kahit mahirap ang kanyang trabaho, kahit gabi, naghahatid pa rin siya ng pagkain kay Banjo. Sinisilip niya ang pagapang nito at pagsakay sa kanyang wheelchair at hirap na hirap ang kalooban ni Leia. Mahal kita Banjo. Kahit habang buhay na tayong ganito, hindi kita iiwan. Bulong ni Leia. Walang kaalam-alam ang dalaga na alam ni Banjo na galing sa kanya ang pagkain at mga kagamitan niya. Minsan na siyang nahuli ni Banjo at napakasaya nito. Pero ayaw niyang makasama pa ito. Ayokong mag-alaga ka ng taong wala ng pag-aasa sa buhay, Leia. Ayokong maging pabigat. Kung yan ang gusto mo, ganito na lang tayo mahal ko. Habang ako'y buhay pa, sa isip ni Banjo. At masaya na si Leia sa ganong buhay niya. May mga kaibigan na siya sa bayang iyon. At hanga sila kay Leia at puri nila ang dalaga. Huwag mo nang pabayaan ang sarili mo ha. Huwag ka nang mag-overtime. Pahinga ka na. Lagi na lang ikaw ang nasa low ng OT namin. Puna ng kanyang kaibigan na sales lady rin. Pero isang pagsubok kay Leia ang dumating. Nabangga ito ng malaking truck habang papauwi siya sa kanyang tinutuluyan. Tumalsik ito ng malayo at tumama ang kanyang mukha
sa ginagawang kalye ng DPWH at ang napuruhan ay ang kanyang mga mata. Nabulag ang dalaga at naisalba naman ang buhay niya dahil agad itong nadala sa ospital. Kailangan ni Leia na magdodonate sa kanya ng mga mata para makakitang muli siya. Natagalan siyang comatose at nalaman ito ng kaibigan niyang sundalo sa compound ni Banjo. Kaya pala ilang araw nang hindi dumadalaw si Ma'am. Kailangan malaman ito ni Sergeant De Los Santos. Paano ko kaya sasabihin? Bulong ng sundalo. Naglakas loob nga ang sundalo na sabihin kay Banjo at wala siyang nakinig na salita pa. Lumuha ito at nakiusap na dalhin siya sa ospital at agad namang tumulong ang sundalo at awang-awa si Banjo sa kasintahan. Dok, idodonate ko po ang mga mata ko. Tutal, wala naman ang silbi ang buhay ko. Ani Banjo. Sa una, hindi pumayag ang mga doktor at baka daw may mag-donate. Pero nagbanta si Banjo na magpapakamatay siya oras na hindi siya pakinggan ng mga ito. Kaya agad nilang pinapirma si Banjo at sinimula na ang operasyon. At matapos ang lahat, inuwi nila si Banjo sa kanyang bahay at inalalayan ito ng kapwa niya sundalo na nakatira sa compound. Ilang buwan na nakalipas, nagising na si Leia at nalaman niya ang lahat. Mata ng mahal niya ang kanyang ginagamit at lumuha ito ng lumuha. At nakiusap ang mga doktor na baka makasama sa kanyang mga mata ang lubusang pagluha. Nang tuluyan nang gumaling si Leia, sa ayaw at sa gusto ni Banjo, iniuwi niya ang kanyang mahal sa bahay nila. Leia, ayoko. Dito na lang ako. Ayaw kitang mahirapan pa. No, iuuwi kita at magpapakasal tayo at magsasama tayong dalawa hanggang sa huli ng ating buhay. Ani Leia. Nagpakasal nga sa Huwes ang dalawa sa tulong ng mga kapatid ni Banjo at nagsama ang mag-asawa sa iisang bubong at isang malaking tindahan naman ang ibinigay ng mga kabaro ni Banjo sa kanya at nagsama ang mag-asawa hanggang pagtanda at masayang masaya na si Banjo sa piling ng kanyang mahal na asawa. Hanggang dito na lang ang ating tampok na kwento sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig. Bago tayo magtapos ay shoutout muna sa mga masugid nating tagapakinig na nag-comment sa ating last video. Shoutout kay Wilma Obiasada. Libangan niya raw ang pakikinig sa mga kwento natin araw-araw habang siya ay nasa trabaho. Maraming salamat po. Shoutout din kay Catherine Reyes mula sa Hong Kong. Shoutout din kay Diane Asitin mula naman sa Canada. At shoutout din kay Bonifacio Ramos mula sa San Miguel, Bulacan at kay Lucy Catillo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig sa mga kwentong hatid namin. Kung gusto mo ring magpa-shoutout, mag-comment ka lang sa video na to at abangan mo ang ating susunod na video at isa-shoutout ka namin. Maraming salamat.